Skibidi, Delulu. Look na ang spelling ay L-E-W-K at tradwife. Ano raw? Alam mo ba kung ano yung Delulu? Hindi ko alam yung Delulu. Hula lang sir, ano yung tingin yung Delulu? Delulu, parang medyo, lutang, ganun siguro. Wiz mo ba knows? Hindi mo ba alam? Ang mga nauusong terminong yan online, nasa Cambridge Dictionary na. Ilan lang sila sa libo-libong salitang isinama kamakailan. That's so skibidi, ika nga ng mga Gen Alpha. Pero ano nga ba ang kahulugan ng salita? Ipinasubok namin sa mga kapuso online. Use skibidi in a sentence. Ayon sa isang netizen, pwedeng sabihin, ang ganda, skibidi. Kapag ganyan daw, ibig sabihin ay talaga namang napakaganda ng tinutukoy. Ginamit din ito noong nakaraang taon nang binatilyong kapitbahay sa isang episode ng Pepito Manaloto. Nananadya ka ba? What the Sigma? Ate Clarissa, you're so skibidi. Eh kung skibidiin ko yung mukha mo, mag-sorry ka nga. Ayon sa Cambridge Dictionary, sari-sari ang kahulugan ng skibidi. Pwedeng cool, pwedeng bad, o hindi maganda. At pwede ring slang na ginagamit lamang sa biro. Nabuo raw ito dahil sa animation na nag-viral online. Ito namang isa, tila maraming makaka-relate. The word, Delulu. Use Delulu na sir. Super delulu ko sa mga idols ko. Napahugot ang isang netizen. Akala raw ay mahal siya. Pero, Delulu lang pala niya yun. Go lang sa pagiging Delulu ang isa pa. Na-crush din siya ng crush niya. Isa pang example ng pagiging Delulu, naniniwalang iibig sa kanya ang sikat na artista. Pasok yan sa kahulugang nasa Cambridge Dictionary na ang Delulu ay isang forma ng salitang delusional. Ito ay pagpiling maniwala sa isang bagay na hindi naman totoo. Aray naman. Iba yung mundo mo sa totoong reality. Pinifeed mo yung sarili mo nang hindi naman yun yung actual na nangyayari. Ayon sa ilang kapuso online, ang tradwife ay asawang piniling gampanan ng traditional gender roles o maging housewife at maging in charge sa gawaing bahay at suportahan ng kanyang kabiyak. Ganon din naman ang nakasaad sa Cambridge Dictionary. Yung tradwife, alam niyo? Traditional wife? Pero may dagdag na ipinopost ng traditional wife sa social media. Ang pagluluto, paglilinis at pag-aalaga sa kanyang mga anak. Isinama rin kamakailan ang salitang L-E-W-K. Look, na ibang forma lang ng L-O-O-K, look o itsura sa Ingles. Ibig sabihin ay style, fashion o outfit, lalo na kung kakaiba. Kaugnay niyan ang inspo, short for inspiration, o yung mga bagay na gustong gayahin, gaya na lang ng mga nauusong OOTD o outfit of the day. Kakaiba man sa pandinig, patunay lang yan na nagbabago ang wika sa paglipas ng panahon, at lalo na sa iba-ibang grupo o henerasyon. Ayon kay Jomar Caniega, OIC Director General ng Komisyon sa Wikang Filipino, dati, para maisama ang isang salita sa diksyonaryo, kailangang lumabas ito ng 5 hanggang 10 beses sa mga publication. Pero ngayon, pinagbabatayan na rin ang frequency o kung gaano ito kadalas ginagamit sa posts, tweets o comments. Aniya, mahalaga pa rin ituro ang tamang baybay, wastong gamit at formal na anyo ng wika. Bagaman hindi naman po natin dinidisenfranchise yung mga kababayan natin na ika nga ay colloquially inclined o yung kanilang paraan ng pamamahayag ay kung ano yung palasak o dominante sa kanilang grupo. Sa uli, binigyan din ng KWF na ang wika ay hindi lang tungkol sa salita, kundi usapin din ng representasyon at kultura. Can you use the word Delulu? Ayoko siyang pansinin, sobrang Delulu. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.